Kumusta mga kaibigan sa aking YouTube channel? Ako ang inyong paboritong mangingisda at eksperto sa pangingisda. Handang ibahagi ang aking mga kaalaman at prediksyon para sa isang napaka-espesyal na araw. Ngayong Enero 6, 2026, mayroon tayong kakaibang kondisyon na haharapin lalo na para sa ating pangingisda dito sa Pilipinas. Huwag kang mag-alala, hindi tayo bibitaw. Bagamat may malakas na ulan na inaasahan sa araw na ito na may 75% na tsansa ng pag-ulan sa maghapon at gabi, ipapakita ko sa inyo kung paano natin masusulit ang bawat pagkakataon. Pangako ko, matututunan ninyo ang mga sikreto para makahuli kahit pa sumasalubong tayo sa hamon ng panahon. Lapu-lapu, grouper. Mga kaibigan, sa kabila ng malakas na ulan, ang lapu-lapu ay mananatiling aktibo, lalo na sa mga lugar na may proteksyon. Sa aking karanasan, sa mga ganitong panahon, hanapin sila sa mga istruktura sa ilalim ng tubig tulad ng mga malalaking bato, bahura o kahit sa ilalim ng mga gumuhong pier. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling mainit, nasa 27 hanggang 28 degrees Celsius. Kaya mataas ang metabolismo nila at patuloy silang naghahanap ng pagkain. Mas gusto nila ang mas malalim na bahagi kung saan mas matatag ang temperatura. Gumamit ng bottom fishing rig na may live bait tulad ng hipon o maliit na isda. Ang jigging na may soft plastic lures na may mabagal na retrieve ay epektibo rin sa mga structure. Maya-maya, red snapper. Ang maya-maya, isa pang paborito, ay magiging mapanuri sa araw na ito dahil sa pagbabago ng presyo ng hangin na dulot ng ulan. Hanapin sila sa mga gilid ng bahura at sa mga lugar na may mas malalim na baha na nagbibigay ng takip. Dahil sa medyo mainit pa ring tubig, aktibo sila pero mas maingat. Subukan ng light tackle bottom fishing gamit ang sariwang hiwa ng isda o pusit. Ang paggamit ng fish finder ay malaking tulong upang mahanap ang mga concentration ng isda sa mga deeper areas. Maaari ding gumamit ng casting jigs sa gilid ng mga drop-offs. Galunggong, mackerel scad. Para sa ating mga galunggong na sikat na isda dito sa Pilipinas, asahan na sila ay magpapalit ng kanilang lokasyon. Sa malakas na ulan, maaaring lumayo sila sa ibabaw at magtago sa mas malalim na bahagi ng baybayin. Maghanap ng mga maliliit na bait fish na maaaring pinagkakainan nila. Gumamit ng sibit or paternoster rig na may maliliit na hook at maliit na hiwa ng hipon o kahit maliit na piraso ng tinapay. Sa ganitong panahon, ang paghahanap sa kanila sa mga deeper water column ay mas magiging epektibo. Ang light spinning gear na may maliliit na metal jig ay maaari ding gumana, lalo na kung may current. Tilapia, fresh water. Hindi natin kakalimutan ang mga mahilig mangisda sa sariwang tubig. Ang tilapia ay isa sa pinakapopular na isda sa Pilipinas at sa kabila ng ulan, maaaring magkaroon ng pagbabago sa kanilang aktibidad. Sa pagtaas ng level ng tubig dahil sa ulan, maaaring kumalat sila sa mga bagong baha na lugar upang maghanap ng pagkain. Hanapin sila sa mga tabing dagat na may damo or sa mga ilalim ng mga puno at halaman na lumubog sa tubig. Gumamit ng float fishing rig na may pang-akit na mais, tinapay o maliit na uod. Ang paggamit ng scented baits ay makakatulong sa maulan na panahon dahil sa mababang visibility sa tubig. Panahon. Ngayong Enero 6, 2026, asahan natin ang medyo mainit na temperatura ng hangin na aabot sa 25 hanggang 27 degrees Celsius sa maghapon at 21 hanggang 24 degrees Celsius sa gabi. Subalit,
Ang pinakamalaking hamon ay ang malakas na pag-ulan sa buong maghapon na may 75% na tsansa. Ito ay magdudulot ng bahagyang pagbaba ng atmospheric pressure na sa aking karanasan ay kadalasang nagpapahirap sa pangingisda. Ang hangin ay inaasahang katamtaman mula 10 hanggang 15 kilometro kada oras. Ang ganitong kombinasyon, malakas na ulan at posibleng pabagubagong presyon ay magtutulak sa isda na lumalim o maghanap ng silungan. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling mainit, nasa average na 27 hanggang 28 degrees Celsius. Ang mainit na tubig ay nangangahulugan na ang isda ay may mataas na metabolismo at kailangang kumain ng regular. Gayunpaman, ang malakas na ulan ay maaaring magpababa ng temperatura ng surface water at magdulot ng paglabo ng tubig na makakaapekto sa visibility ng isda at sa kanilang paghahanap ng pagkain. Ang isda ay maaaring maghanap ng mas malalim na bahagi kung saan mas matatag ang temperatura at hindi gaanong malabo ang tubig. Yugto ng buwan. Ngayong Enero 6, tayo ay nasa yugto ng waning gibus, 3 araw matapos ang full moon. Ang buwan ay may ilaw na nasa 81 hanggang 72% at unti-unting lumiliit. Ang lunar cycle ay 18 araw na. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang mga araw pagkatapos ng full moon ay maaaring maging maganda pa rin. Ngunit unti-unting humihina ang kagat ng isda habang papalayo sa kabilugan ng buwan. Ang ilang mangingisda ay naniniwala na ang waning gibus ay nagdudulot ng average na kagat, habang ang iba naman ay nagsasabi na mas maganda ang kagat sa umaga o gabi kapag mas mababa ang liwanag ng buwan. Ang moon sign ay Leo sa araw na ito. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa kabuuan, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ngayong Enero 6 ay masasabi kong katamtaman hanggang sa medyo kapritsoso. Ito. Ang malakas na ulan at ang pagbabago sa atmospheric pressure ay magtutulak sa maraming species na maging mas maingat. Gayunpaman, dahil sa mataas na temperatura ng tubig at ang yugto ng waning gibus na may mataas pang ilaw ng buwan, mayroon pa ring mga oras kung saan aktibo ang isda, lalo na kung mahahanap mo sila sa kanilang mga taguan. Asahan ang mas mahirap na pangingisda kumpara sa ibang araw, ngunit tiyak na may huli pa rin para sa matiyagang mangingisda. Kaya mga kaibigan, tandaan ang mga tips na ito. Huwag bibitaw sa hamon ng Enero 6. Umaasa akong makakatulong ito sa inyong next na trip. Naway magkaroon kayo ng masaganang huli. Ni Isda ni Kaliskis, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share sa inyong mga kasamang mangingisda. Gusto kong malaman kung ano ang inyong mga plano sa pangingisda sa araw na ito. Ano ang mga inaasahan ninyong mahuhuli? Ibahagi sa comment section sa ibaba. Tight lines at magkita-kita tayo sa susunod na prognostic.